sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes, 10 sa buwan ng Hulyo, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Siyam patay, isang kritikal sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Bagyong Inday napanatili ang lakas habang patungo ng Japan. Kahilingan naman ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ibinasura ng Sandigang Bayan. Ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kinansela ng ICC Trial Chamber 3. Singil ng Meralco ngayong Hulyo, tataas. Diesel nagbabadyang tumaas ng mula 2 piso hanggang 4 na piso kada litro. Pagbisita kay Senator Marcoleta sa PNP General Hospital, hihigpitan na. SUV na may logo ng Kamara na sangkot sa insidente ng hit and run sa Mandaluyong, babae patay. Rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kasalukuyang nagaganap. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss Owis Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, patay ang 9 na katao habang isa naman ang kritikal sa landslide sa Malapatan, Sarangani kaninang umaga. Sa report ni RH19 Jun de Makutak, 10 kataong natabunan ng landslide kung saan isang 31 anyos na lalaki ang nailigtas sa tagad na isugod sa ospital. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nangyari ang paghuhubad ng alas 4 ng umaga kasunod ng walang tigil na pagulan na dulot ng habagat. Kaugnay nito, alamin natin ang sitwasyon ng bagyo. Nasa linya natin si Dr. John Manalo ng Pag-asa. John? Yes, Sir Henry, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay dito sa DCRH. Ang update po natin dito kay Bagyong Inday, ito po ay huling namataan sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. May lakas po ito ng hangin na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbuso na umaabot ng 170 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga po sa extension nito o sa lawak ng kanyang area ay nakataas pa rin sa signal number 2 itong mga probinsya ng Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, northeastern portion ng mainland Cagayan at signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Posible nga po na kapag hindi na bumilis o bumagal pa yung pagkilos nitong si Bagyong Inday ay bukas ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero hanggang Sunday at even hanggang Monday ay mananatili po yung epekto ng enhancement ng hanging habagat kaya patuloy pa rin po tayo na makakaranas ng mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng Central Luzon, ganun din dito sa Metro Manila, yung mga kalapit nitong mga probinsya, Calabarzon at ganun din sa ilang bahagi ng Western Visayas kasama yung Negros Occidental. At yan po yung ating update patungkol dito kay Bagyong Inday. John? Yes po. Siyo malalakas na pag-ulan hanggang Lunes pa? Yes po. By Lunes po ay unti-unti ay mababawasan po and then by Tuesday mas mababawasan pa at Wednesday pa po natin talaga mararanasan yung improved weather condition. Sir John, si Josa Cruzat po. Sir, matanong ko lang, itong lakas ng ulan na ito na aasahan natin hanggang Lunes, anong mga lugar ang pwedeng mapinsala ng pagguho ng lupa? Kasi dito sa Sarangani ay may 9 na buhay ang nabawi dahil dito sa landslide. Ano pong mga bayan ang pwedeng makaranas ng ganitong pagguho ng lupa, Sir John?
Opo, Ma'am Josa, thank you po sa pag-raise yan. Mahalagang point po yan at ang bahagyang magandang balita naman po ay mababawasan na yung mga lakas ng mga pagulan dyan sa bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw starting tomorrow at yung mga maaapektuhan naman po sa mga susunod pa na araw ay yung mga bulubundukin na lugar na nandito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po yung mga bulubunduking bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at yung iba pa po na areas dito sa western section ng ating bansa. Kasama rin yung ilang bahagi po ng Metro Manila na yung mga laging binabaha po, konting ulan lang. And also, may kaugnayan din po sa mga pagulan na ating binanggit ay nagtaas na po sa orange, heavy rainfall warning dito sa Metro Manila kaninang 3:50. So, hintayin po natin yung mga updates kung babalik po ba ng yellow or kung ano po yung magiging kasi yung issue once po na 3:50 ay naglalas po ng hanggang 2 to 3 hours yung duration yan. Alright, thank you, John. Thank you po. Maraming salamat din po at ingat po tayo. Si Dr. John Manalo mula sa Pag-asa. Sa kaugnay na balita nga, biglang bumaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil sa biglang buhos ng ulan na dulot ng bagyong Inday. Sa monitoring ng MMDA, bumaha na sa iba't ibang mababang lugar sa Mandaluyong City, Quezon City, Marikina, Pasig at sa Maynila. Malalim na tubig baha ang idinulot ng patuloy na pag-ulan sa Nagilian Road sa Irisan, Baguio City. Habang nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Maguindanao del Norte at sa Maguindanao del Sur dahil sa mga ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Patuloy na pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, mahigit sa 6,100 mga paaralan sa bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes at lumipat na lamang sa flexible learning dahil sa hagupit ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Education, umabot sa 6,102 na mga pampublikong paaralan sa 11 rehiyon ang naapektuhan ng kanselasyon ng klase. Dahil dito, 3.6 milyon ng mga mag-aaral at halos 150,000 na guro at staff ng DepEd ang hindi muna pumasok sa mga eskwelahan. Pinakamaraming na-cancel ang klase sa National Capital Region, sumunod ng Calabarzon at Central Luzon. Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon, idineklara ng 5th Division na walang merito ang tinutukoy na mosyon ng senadora. Ayon sa ruling, bagamat ang impeachment trial ang mahalagang usapin, hindi ito sapat upang pagbigyan ng apela ng senadora. Si Estrada ay nagkapiit dahil sa 573 milyon ng peso plunder at 2 kaso ng graft na may kinalaman sa flood control scandal. Dahil ang kaso ay non-bailable, kailangan munang mag-file ng petition for bail ang akusado at maaprubahan ng hukuman bago ihirit ang pansamantalang paglaya. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, masyado pang maaga para pagtalon na naman kung kailangang paharapin na bilang testigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ito ang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakakatatlong araw pa lamang naman ang impeachment trial at marami pang testigo na pakikinggan at mga ebidensyang ilalahad. Tiniyak ni Gatchalian at darating din ang panahon na mapag-uusapan ang kahilingang personal na testigo ang pangalawang Pangulo. Paalala ng Pangulo ng Senado, protektado ng salig ang batas sa mga sinasakdal gaya ni Vice President Sara sa kanilang right against self-incrimination. Hanggang kahapon ay wala pang inihahay ng panig ng prosecution sa motion sa impeachment court upang ipasabina ang pangalawang Pangulo. Hindi dapat nililimitahan ng oras at pagtatanong ng senator judges sa impeachment trial. Ito ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa panayam ng DZRH kaugnay ng paglimitang ito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Giit ni Panelo, mahihirapan suriin at questionin ng mga senator judge ang mga ebidensya at testigo kung lilimitahan sila at pinapakita lamang nito ang inclination o bias ni Escudero sa impeachment trial. Pakinggan natin si Attorney Panelo. Kahit sa loob ng hukumang totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit
ang mga justices. Ayan. Otherwise, useless ang ano yung... Can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Kinantsawan pa ni Panelo ang prosekusyon sa aniye grandstanding sa paglilitis. Payo ni Panelo sa mga abogado ng prosekusyon na itigil na ang mahabang talumpati at hayaan na lamang ang ebidensya ang magpatunay ng kaso o impeachment complaint laban sa bise. Naritong muli si Panelo. So hindi At ka... saka alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding. Kasi hindi naman gano'n ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ginagamit ng administrasyon ang batas at burokrasya laban sa mga kalaban sa politika. Sabi ni Palace Officer Claire Castro, kung susundin ang argumento ng kampo ng mga Duterte, para na rin hinihikayat ang pamahalaan na huwag ipatupad ang batas at hayang makaligtas sa mga inaakusahan ng mga krimen sa bayan. Imbis na magbaging bintang ng pamumulitika, mas mainam umano at direktang sagutin ng pangalawang pangulong ibinabato laban sa kanila. Kinansela ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang nakatakdasa ng ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 14. Ayon sa ICC, napagdesisyonan ng korte na kansilahin ang pulong matapos mag-abiso ang magkabilang panig na wala naman silang mga bagong issue o usapin na kailangan talakayin sa ngayon. Nakatakda ang susunod na status conference sa September 16 habang tuloy pa rin ang formal na pagsisimula ng trial kay Duterte sa November 30 sa kasong Crimes Against Humanity. Matatandaang sa mga nakaraang status conference, nag-utos na ang korte na muling suriin ang kalusugan ni Duterte kung fit ba itong sumalang sa paglilitis at binalaan din ang mga abogado na iwasang magbigay ng komento sa media habang gumugulong ang kaso. 24 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tataas ang singil ng Meralco ngayong Hulyo. Ayon sa kumpanya, halos 34 sentimos ang itinakdang increase sa bawat kilowatt hour o katumbas ng overall rate na 14.82 per kilowatt hour para sa karaniwang kumukonsumo ng 14.48 kilowatt hour noong Hunyo. Dahil sa adjustment, ang mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour ay madadagdagan ng 69 pesos sa kanilang bill ngayong July. Batay sa paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay epekto ng mataas na generation charge. Nung nakalipas sa buwan, epekto naman ng mataas na halaga ng langis. Nagbabadyaring tumaas ng mula 2 piso hanggang 4 na piso kada litro ang halaga ng diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa Minaflat Singapore at Foreign Exchange averages mula July 6 hanggang kahapon July 9. Batay sa oil industry sources, ang presyo ng diesel ay maaaring pumalo ng mula 2 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Posibleng mag-rollback naman ng piso o tumaas ng piso kada litro ang gasolina. Samantala, kerosene ay napipintong mag-increase ng piso at 80 sentimos kada litro. Ayon sa Jetty Petroleum, ang pinakabagong paggalaw ng global crude prices ay pinaniniwala ang may kinalaman sa nangyaring pag-atake ng US sa Iran kahapon. Samantala, mas maghihigpit pa ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga gustong bumisita kay Senador Dante Marcoleta. Kasunod ito ng pagsita ng Sandigan Bayan kung bakit pinahintulutan ng PNP General Hospital ang mga dalaw sa senador na kagaya nina Senator Robin Hood Padilla Gayong. Ipinamamalita umano ng PNP Health Service na may mild pneumonia ang 72 anyos na senador. Sabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giage, personal request ni Marcoleta ang pagbigyan ng mga nabanggit na bisita. Kaugnay nito, tanging pamilya na lamang at legal team ang pwedeng makalapit sa senador. Pakinggan natin si Colonel Giage. There should be a clearance from the doctors, okay? At saka kay director namin. Kasi nga, yung medical condition yan sinasabi ng mga doctors.
Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng PNP General Hospital sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagpapahintulot kina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Hood Padilla na bisitahin si Senator Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ng Sandigan Bayan ang pagbisita nila VP Sara at Padilla kay Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon ng mga doktor na ilagay ang senador sa isolation dahil sa mild pneumonia. Inamin at humingi ng paumanhin si PNP General Hospital Health Service Director General Portia Manalad na nagkaroon ng lapses sa kanilang bahagi dahil bumisita ng hindi nagsusuot ng face mask sina VP at Padilla kay Marcoleta. Pakinggan natin si General Manalad. Actually, there are no lapses. I don't know with the security kasi it is with the CIDG. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung covered ko. But when we talk about the arresting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Ma'am, moving forward, maglalabas po ba ang order ng PNP Health Service para po ma-minimize na po or ma-control kung sino lang po yung allowed na bumisita kay Senador? Pagbalik namin ngayon, we will talk about everything, yung mga nakita namin na lapses, and of course, yung taking into consideration na sinabi ng Sandigan Bayan. We would like, ayun talaga yung ano namin, to comply with the Sandigan Bayan orders. 29 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Hindi naman ho nakatikim ng hagupit pero nadapli siya ng mga pag-ulan. At hanggang ngayon po may mga ilang pang bayan ang sa amin sa Quezon, sa Batangas ang tawag ay Baysak. Pag sinabing Baysak damusak, maraming ulan. At sa amin sa Quezon, makungumusta kami. Tayo muna ay magtungo doon dahil ang aming gobernadora, ang mahal naming gobernadora ay ating tinawagan na uli. Governor Helen Tan ng aming lalawigan ng Quezon. Magandang hapon po. Hi Sir Henry, good afternoon. Opo. Ma'am, kami napatawag ulit. Kumusta po ang ating lalawigan? Lalo na ho yung mga coastal municipalities na habang ngayon po ay nararamdaman sa mga ilang mga lalawigan at bayan ng bansa ang Bagyong Inday. So far okay naman po as per monitoring, makulimlim, may areas na mahangin, nag-gale warning po kahapon since yesterday yung Northern Quezon Coast Guard, no? So walang biyahe doon sa parte na yon. Then, okay naman as per monitoring po namin ang report. Mm-hmm. On and off lang po na light rains in some areas but mostly wala pong ulan. Kulimlim and hangin. Wala naman pong nakaranas ng mga mabibigat na problema, Governor? Wala po, sir, wala. Maigi naman. Ano po? At malayo naman Hindi naman lalo na yung pogi, hindi naman ho nakaramdam ng malalakas na hangin doon. Meron yesterday mahangin po doon sa area, no? Mm. And maalon nga kaya nga nagsuspend po ng biyahe kahapon ng ang Coast Guard po, nag-suspend po sila. Yeah, but salamat sa Panginoon dahil wala pong mabibigat na nangyari. Ma'am, yung ating mga mangingisda na hanggang ngayon ay siguradong ang advisory ay hindi muna papalaot at wala muna silang magiging aktibidad habang sila po'y nag-aantay ng tighaw ng dagat. Yung ating pagtulong sa mga mangingisda ay tuloy-tuloy pa rin. Mm-hmm. Meron naman po tayo mga naka-preposition whenever needed po. Apo. Pagkakailangan, meron po tayo mga naka-preposition sa mga island po. Since nung isang araw po, naka-monitor po tayo dyan. Mm-hmm. And hindi naman po tayo nawawala ng mga preposition. And usually naman po, alam na po ng mga barangays on how to provide assistance doon sa mga kalalawigan po natin na nangangailangan. Kumbaga yung ating mga mangingisda po, kabisado na ho nila yung template kung saan sila pupunta, saan sila lalapit, lalong-lalo na po doon sa inyong mga, o sa opisina po ng Kapitolyo sa mga bayan-bayan. Ano po? Opo. May, sa mga satellite offices naman po natin monitor po everyone.
Opo, hello ma'am? Yes po, yes po. Opo. So yung mga nakikinig sa ating mga mangingisda riyan, just in case, pero palagay ko naman kabisado na po ninyo ang pasikot-sikot. Magtungo lamang po kayo sa mga stand office, sa mga inyong mga bayan-bayan at hindi po kayo lilisan na wala pong pagtulong mula po sa ating mahal na gobernadora. Yes, ma'am. Oh, yes po, yes po. Aho. Ma'am, dahil wala naman pong tayong masyadong naging problema sa bagyo, sasamantalahin na rin namin itong pagkakataong ito sapagkat may mga lumabas po sa social media na may bagong itatayong campus ng PUP sa, tama po ba, sa Sariaya, ma'am? Yes po, yung plan po namin, Apo. na province initiative po ito. Aha. May isang area po kami doon na possible po, yung building po, initial, yung purpose ay gagamitin for few programs na ma-identify po namin. So, ano po ito, mga 2 years ago pa namin pinagpaplanuhan yung paghahanda lang. And then, this year lang po kami nakapag-include ng budget. Kasi usually po yan ay local government ang gumagastos pang-sweldo po ng, of course, mga professors, administrative, etc. So, operations-wise po ay LGU. So, ngayong 2026 lang kami nakapag-include sa aming AIP and budget for that. But limited lang po. So, today ay nagkaroon ng Zoom meeting yung PUP personnel and my staff, focal person, para po doon sa paghahanda, ano yung mga few programs lang na mapagkasunduan. Then, baka may kasama po ito na Open University. So, OU po ang mga pamamaraan. So, we'll see po. So, nasa planning stage po kami. But our target is to open this school year po. Oh, ay ibig sabihin po, may building na, ma'am? May building po kami talaga doon. I-repurpose lang namin yung building. So, hindi siya magtatayo ng bagong building. Wala pa kaming pera doon. Pero may building po kami doon na initially, yan po ay dinatnan ko na never nagamit na birthing homes. So, yun po ay may ongoing repair kami. And then, nirepurpose namin na ito na muna ang gagamitin ng PUP para sa mga classrooms po habang wala pa po kami na papagawa na building for them. Anyway, take off pa lang naman po kami. And then, subject of course to observation assessment, evaluation on the program. So, wala pa po kami exact na programs, pero may pinamimilian na po na possible po. And then, we'll announce na lang kapag ready na po kami for the application, no? And of course, limited numbers. Pero ma'am, napakalaking magiging tulong po nito sa lalong-lalo na po sa mga taga-Segunda Distrito at sa mga karating pa rin ng mga bayan ng Quezon, considering the fact na sa Sariaya po ito. Ma'am, but generally ito po tama ba, for senior high school and some college students? Hindi po, for college lang for po college ito. lang. College lang po. So, we'll just announce kung ano po yung mapagkasunduan po ng between the province and PUP, no? So, of course, nagpapaguide po kami sa kanila ano yung mga steps to be taken. But ang inyong target ay mabuksan ito at makapagsimula po ng klase August or September. August of September. This year na po ito. Opo. Yan. So sa ating mga kababayan sa Quezon, lalo po sa mga taga 2nd District, bayan po ng San Antonio, Chaong, Candelaria, Sariaya, Lucena at mga karatig na bayan, mag-antabay po kayo na magiging announcement ng ating mahal na gobernadora. Basta ang good news po, magkakaroon na ng PUP campus sa bayan ng Sariaya. Opo. Ayan. Okay. Napakagandang balita. Naghahanda po ng kasi syempre, yan? Kami, naka multi-year planning, no? So,
basta masimulan lang namin. Oho. Ayun ang mahalaga, ma'am, yung makapagsimula. At kagaya nung, ang kasalukuyang may campus ng PUP ngayon ay sa Lukban. Hindi po. Ang PUP po currently may campuses po sa Lopez, may Lopez Quezon po, meron po sa Mulanay, meron po sa Unisan, and another one in General Luna. So we have 3 campuses. 4 po. So Lopez, General Luna, Mulanay, Unisan. So currently may 4 po. Kung sakasakali po, ito yung magiging pang-5. Ayun. Kasi ang sa Lukban ngayon yung Southern Luzon. Yeah, that's our state university po. SLSU po yun. Southern Luzon State University. Ito po ay extension po ng Santa Mesa, Polytechnic University of the Philippines. Santa Mesa. Kaya ang sabi na dati ng ating mga kabayan, PUP Lukban. Ngayon SLSU na. Ano po, ma'am? Apo. Pero ma'am, yung ating SLSU ay meron po itong libreng pagpapaaral na inyo rin pong inilunsad para sa mga nagnanais na maging doktor. Kung sakali daw po ba yung Sariaya, magkakaroon din kaya ng ganon? Ang PUP po kasi wala pa pong College of Medicine. No? So depende po yun sa programs ng Mother Campus, no. Actually napag-usapan namin 'yon. Ni President Bunhi also, kasi doon sa Lopez po nag-apply po yung Lopez Campus ng mga pre-med courses like BS Bio. I was in Congress pa during that time nung kina-craft po 'yon. So I think that's part of their plan. Na sila po yung naghahanda. But for Mother Campus, I think, no, I don't know where are they going to open, but napag-usapan po namin yon. But for Sariaya, I don't think we're too far for that, no. We just want the undergrad program at this time to provide access for senior high graduates for college po, no. So siguro po doon muna kami magpo-focus since we have naman in SLSU. Sa banda-banda riyan, ika nga sa atin sa banda-banda riyan, malay ba natin baka po mangyari naman yung ating mga pangarap na yan. Pero maganda ngayon sa 2nd District meron na pong magkakaroon na po ng PUP. And then it's a very good news sa ating mga kababayan diyan kasi meron ng ito pang-apat na ito kung sakali, ano ho, ma'am? Panglima sapagkat 4 na po yung existing ngayon na PUP sa Quezon. Ano? Pero ito po yung first na ang partner po ay provincial government. Yun po initiative po ng inyo pong governance, ng inyo pong... Opo. Usually po kasi ang partner po nila dyan ay municipal government, no? Pero nung 2022 po, nung umiikot ako in the area, isa po sa parang clamor ng mga tao to have an access to state university. For dito sa area na yan, Candelaria sa kanila, sa Infanta, halos lahat naman ng municipalities. Of course, ang parents and children wanted to have an access to state university kasi free tuition fee po ang state universities, no? And hindi naman natin kayang pagsabay-sabay niyan kasi matedious po yung process of opening that, no. So and then since first time po ng province, so titingnan po namin kung papaano pag-aaralan namin, of course, with their help. And ang isa po namin na of course ang may request po na ka-pipeline and I think initiative naman ng municipal government ng Infanta will just provide few support. Pero sabi ko, mag-initiate sila, then we'll see. Kasi nagagawa ng ibang mayors yun, yung pakikipag-partner sa mga state universities like yan, PUP, PNU, SLSU, marami. So, pwede nilang i-explore po yun instead of putting up mga municipal college. No? Ayun. Ma'am, maaaring ngayon pa lamang may nagtatanong na kung pwede bang yung mga nag-aaral sa private mapatransfer dyan. Pwede ba yung gano'n? I think wala naman pong
imposible sa gano'n. That can be considered. But Apo. depende po kasi hindi naman kami, ang napag-usapan po namin, maximum of 3 programs lang po kami Aha. kung sakaling makapag-open po kami this August. Mm-mm. So doon lang kami muna magpo-focus na mag-start, no? Mm-mm. And then of course, first year po ito. Mm-mm. First year yung i-open lang po natin, no? Mm-mm. So, baka po mas limited po yung slots pagka ganun. Kasi kung transferee, baka higher year na sila. Kung same course, so sayang yung kanilang units po. Opo, basta ito dahil ito ay publikong paaralan, wala pong babayaran yung ating mga magulang at mag-aaral dito. Opo, State University kasi. State, ako. Ayan. So magandang ulit-ulitin natin na kayo lang po ay mag-antabay at marahil dito. Announcement po. Opo, i-announce po yan ng ating mahal na gobernadora kung kailan po formally mag-o-opening. But target po ay yung buwan ng Agosto, Setyembre, school year para po dyan sa PUP campus sa bayan po ng Sariaya sa Quezon. Ang isang, ma'am, amin din po sanang gustong itanong sa inyo kasi itong target natin na mapababa pa ng 5% yung malnutrition sapagkat ngayon po ay 9% na lang. Pero naibaba po ninyo ito ng malayo simula po nung kayo yung po nung taong 2022. From 19 po yan. From 19 naging 9 pero ngayon target po ninyo ay maging 5%. Papaano po? 4 sana, 4. 4 sana. 4. Yung ating mga kababayan, especially the LGUs at yung ating mga nasa mga barangay, paano ho ba yung magiging siguro pagtutulungan ng bawat isa rito para mapababa ito? Paano po ninyo plano pong gawin ang pagpapababa? Bale po, may delineation po kami. Kasi currently po, may Philippine Multisectoral Nutritional Program po, yung PMNP, kung saan nandun po ang LGU, nandun po ang DSWD, nandun po ang National Nutrition Council, nandun po ang DOH, DILG, etc. No? So, it's a multi-sector, multi-agencies, no? Pero, so, meron po silang target population dyan sa program nila. And then, meron din naman ng DepEd na target population on their nutrition program. So kami sa province kung alin po yung hindi nila kino-cover, no? Kung hindi nila kasi hindi 100% nako-cover nila. So may delineation po kami ng target population so that walang maiiwan. So yun po yung strategy namin sa province kasi we have our own Provincial Nutrition Action Office, under the Provincial Health Office. So ang approach po namin, of course, comprehensive yung approach po namin because may holistic yung aming assessment sa mga bata, ay convergence din kami. Of course, ang root cause niyan, poverty. No? Commonly, nasa pinakamahihirap na pamilya yung malnourished children. So, you don't just address their health, but also the living status of the family. So like provision of livelihood, job generation, employment, etc. So we prioritize also those families. So hindi lang yun ang tinutugunan mo but also the poverty incidents or problems of those families. Kaya po, kung mapapansin nyo sa province, magkasabay pong bubaba yung poverty incidents and the malnutrition incidents, no? Kasi nga, ang program po namin comprehensive. So we don't just look at the children, but the profile of the family. In fact, ma'am, noong isang araw, meron kayong 1,600 barangay nutrition scholars Opo. Ano po yun? Parang
Meron silang convention, Balik tayo sa seminars, ating upgrading of ikalawang their bahagi na ng knowledge. discussion. no? Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, And ang then we partner do natin na give medical doctor. incentives kasi Si sa Dr. kanila, Edwin maliit mula po lang. sa DFI Pero Philippines. Sila po nag-aatid sa atin ng MX3. Sila yung mga International katuwang Supplements. ninyo. Mamaya babanggitin Sila yung natin mga katuwang po ng ilang mga probinsya variants ng sa MX3. May capsule, may pagpapababa ng tsaa, ating may kape, malnutrisyon. at mamaya babanggitin po natin Opo, saan opo. din yan Kasama po sila. So, available. of course, Balikan the lang natin si barangay, Dr. the Edwin Bien municipal. dahil hepatitis ang ating pinag-uusapan. Kanina, first half ng Ayun, ating so discussion yeah, go ahead, ma'am. Opo. pinapaliwanag Marami- Yeah, sila po yung mga HEPA-A. partners natin So, hanggang dako na barangay. tayo, Dok, sa Opo. HEPA. You have the barangay Parehas captains ba silang Opo. viral? and the barangay parehas na decision viral ito, scholar. mas Ayan. mabalasik. Pero Grabe yung term na yun, ha? Ang hepatitis. very Nakakatakot, remarkable Doc, po ah. ito kasi yung Oo. 19 to Talaga 9 nakakatakot kasi, alam mo yung palagay ko kanina, hindi naman describe yung hindi na HEPA-A na parang hindi na may mahihirapan tayo katrangkaso na maibaba parang into 4. taga-Saudi. Sana, Eh, sana po. oo. Kasi Magalit of tayo course, yung mga yung galing Saudi. sustainability of the hepatitis program, B. Mm-mm. of Parang the ganun din. program, Alam yung mo yung support of kanina, the dinescribe ko yung target HEPA-A na parang may families, ng katrangkaso na parang communities, taga-Saudi. no? Mhm. So, Kaso na it's a parang concerted taga-Saudi. effort of Kaso na- everyone, no? Hindi so lang na parang- iisa. So na parang Mhm. Yung commitment of everyone talaga na matanggal and ma-prevent namin na bumalik uli yung bata to that status, no? Mhm. So, we're serious about this, no? So, we're happy na align ang bawat isa. That's why we give due recognition to everyone exerting effort on this program. Opo. And kaugnay na rin, ma'am, sa pagpangangalaga ninyo sa ating mga bata, meron din pong, ma'am, yun bang Child Development Center sa Barangay Tumbaga din sa Sariaya? Ano po ito? It's actually a daycare center. Opo. No, ECCD, pero province po ang nagpagawa para sa barangay. Apo. Mhm. Kasi we found out po na kulang po yung facility sa dami po ng bata in the area. Mm-mm. Nirecommend po ng Provincial Social Welfare and Development Office kasi sila po ang nagbabalidate saan po yung needs. Mm-mm. So, ang province po ay nag-initiate, I believe, from last year po yata, meron po kaming hanggang this year, more than 10 I Opo. think, na daycare center na pinapagawa to various barangays. Ayan, and that's also the initiative of the provincial government. Yes po. Hopefully, ma-address po namin, ma-complete po namin yung access ng mga bata to an ideal ECCD, no? Mm-mm. So, ito yung mga benchmark namin. Punta sila sa Taguig, punta sila sa Quezon City to check on Opo. paano nila niraran, anong tsura, etc. Ayan. Alright. At yung ating mga kababayan naman, dun po sa inyo pong ipinarating na kapag hindi kayo happy sa sinabi ng aming staff sa opisina, hindi kayo nakontento, mag-message po kayo sa akin sa inyong Facebook, 24 hours, 7 days a week, at makakarating sa akin. So, ma'am, marami pong natuwa dito at marahil ay walang humpay ang pagdating sa inyo ng mga mensahe. Salamat daw po. Salamat daw po na kahit anong oras pwede po kayong matawagan at maiparating yung kanilang mga hinaing. Apo. Mm-hmm. Yung Facebook ninyo, ma'am, yung Doktora Helen Tan. Yan. Para sa ating mga kababayan. Apo. Doktora na Tagalog po, ha? Oo, doktora na Tagalog. Okay. Oo. At mama, hindi ho, mga kababayan, maraming gumagayat, maraming mga fake, maraming mga scammer, ha? Fake account. Fake account. Opo. Yung, siguro malinaw na natin ito. Yung doktora is DOKTORA Helen Tan. Ang profile picture ay si mamay naka-yellow na damit. At 2.3 million yung followers. Yan, para po malinaw. Oo. I think yun yung importante. No? Yung legit talaga yun. Oo. Kasi baka ako lang yung may account na doktora na may ganon kadami, nakapangalan. So, pag yung nakita nila, mga lilima pa lang. So, newly created yon just to parang confuse everyone. No, so mag-ingat. So maganda siguro, sir, pag nakita nila yung pangalan, makita rin nila yung following. Yes. No? Opo. Kung ganun kadami, yun. Pag hindi kasi po... yung picture po nagagaya eh. Oo, sabagay, ma'am. Pero yung 2.3 million followers, hindi po mapepeke yun, hindi magagaya yun. Pag hindi ganon na nag-message sa inyo,
o nag-encourage sa inyo na i-follow pag hindi 2.3 million followers na Doktora Helen Tan, hindi po si Governor yon. Yes. Mag-iingat Yes po. kayo ron. Baka kayo'y mapeke o ma-scam. Anyway, ma'am, salamat po ng marami sa inyo at mag-iingat po kayo. Mabuti naman at magandang balita sa ating mga kalalawigan na hindi naman tayo masyadong nakaranas ng hagupit ng bagyo. Opo, ingat po tayo. Enjoy your weekend po. Ayan, si Governor Helen Tan, ang amin pong gobernadora sa aking lalawigang minamahal, ang Quezon. Balansyado! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At tayo ay dahil, paka-importante kahit nasa amang panig ng lugar ng ating mga kababayan, bumabagyo man o hindi, mamimigay tayo ng 500 piso sa ating kring-kring panalo promo winner, si Jasmine Orendain, ng Bawang, La Union. Parang Gracie Bayan, parang malapit sa inyo ito sa Bawang, sa La Union. Jasmine, magandang gabi na. Yes po. Yan, umuulan. Sir. Umuulan ba dyan sa inyo, ading? Opo. Malakas. Malakas po ulan yung dito sa La Union, sir. Ay malakas din ang hangin. Hindi naman po masyado sa hangin po. Yung ulan po. Ay, siya, mag-iingat kayo. Hindi pa naman bumabaha dyan sa lugar niyo. Huwag naman sana. Bumabaha na nga din po, sir. Ala, gano'ng kalalim? Hanggang sa kwanta naman, hindi pa naman naabot yung tuhod, sir. Hindi pa. O siya, sige, basta mag-iingat kayo. Ito muna, para manalo ka anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang DZRH, sir! Yay! At dahil dyan, ipapadala sa inyo ni Diyos ang 500 pisong pampainit ng inyong sikmura. Bili kayo ng mainit na sabaw, ha? Tulong po. Sige. Pambili ng ulam. Yan, naku, masarap na yan. 1 kilong mahigit na yan. Sabawan mo. Nakabili na rin po ng 1 kilong bigas, sir. Ay, sabawan mo para marami makahigop at makikihigop na rin kami. Opo. Okay, sige. Thank you, Hasmin. Salamat. Balansyado! Yung Disaster Operations Center ay walang humpay na kumikilos ngayon sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Lalo na ho sa Bicol, Visayas at dito sa Northern Luzon dahil ho rito sa wagis-wis po nitong bagyong Inday. Si Asik o si Chief Aymar Eje, atin munang kausapin nga. Siya po yung Chief ng Disaster Operations Center ng OBP. Chief Aymar, magandang gabi po sa inyo. Sir Henry, magandang gabi po sa inyo. Ito medyo malakas ang hangin dito. Nasaan ba kayo ngayon? Anong exact location ninyo? Kagagaling lamang po namin sa Santa Ana, Cagayan. Ito po yung isa sa pinakadulo sa ating Northern Luzon. Opo. Kumusta po doon ang sitwasyon? Malakas po ang hangin. Wala pa naman pong pag-ulan, pero makikita po natin yung ulap ay makapal at mabilis ang takbo. Opo. Parang ang senyales niya ay hinihila talaga siya nung bagyo. Pero kayo ay galing doon dahil nagdala kayo, tama po ba, ng mga pangangailangang kaagad-agad na maitutulong sa ating mga kababayan? Opo. Sa katunayan, halos kakalabas lang po namin ang bayan ng Santa Ana. Ito po kasi ang ginawa na ngayon namin, kagaya po, ipinag-utos po sa amin ng ating Vice President, Inday Sara Duterte, na pagkakaan yung bagyo, at noon po lunes ay kami ng instruction na unahan na ang bagyo. Nang sa ganon, kung ano man nang mangyari ay makapagbigay agad kami ng tulong sa mga nangangailangan sa tatamaan ng bagyo. Inalerto po namin, Sir Henry, ang 3 satellite offices. Ito po yung nasa Bicol, yun pong Eastern Visayas Satellite Office natin na Roman, at yun pong Isabela Satellite Office naman po. At kami naman po sa grupo ng Disaster Operations Center, pinili namin na puntahan ang Cagayan Valley nga po. Lahat ng ating satellite offices ay nakahanda rin. Ngayon, sa pagbiyahe po namin,
nung pagpasok ng bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility, kami rin po ay patungo na agad ng Cagayan. Kaya ito nga po, nauna kami dun sa bagyo. Sa magandang panahon pa kami tumama. At nung aming na-discover, pagdating po namin dito, ang meron na po palang apektado bagamat hindi pa tumatama ang bagyo sa lugar na to. Yun po palang mga ating mga mangingisda, Sir Henry. Magmula pala nung itinaas ang gale warning, hindi na sila nakapalaot at apektado na yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Mabuti nakaparian agad kayo. O nga po, yun po, napaka-timing nung utos po ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya pagdating po namin, kaagad-agad namin kinuha yung listahan ng mga pamilya ng mga mangingisda sa 8 coastal barangays po at sinimulan na po namin yung pagbibigay ng food packs po, mga food packs. Opo. So yun po yung aming inuna, 8 barangay po yung aming nabigyan agad kanina. So yung inyong dala, sapagkat marahil kayo lang ang una nakatungtong dyan sa ngayon, ay naipamahagi na agad ninyo doon sa mga matagal nang may pangangailangan pala. Opo, parang magmula po noong Martes pa lang naitaas na ang gale warning. Kaya hindi na ho nakapalaot ang mga maliliit na mga bangka. At habang nung pumasok na nga po ang bagyo sa PAR, lalo na po nahigpitan ang warning sa kanila. Kaya wala na po nakapalaot talaga. Kaya po yung aming eksakto, napaka-evident yung pagkakabigay sa amin ng instruction. Pagka ganyan anong kwento? Talagang, siyempre, walang mambibili man lang na maisaing yan pagka walang kita. Totoo po. Kaya po, ang laki ng pasasalamat po ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Santa Ana dahil nauna nga ho daw kami sa mga tumugon. Parang wala pa nga kaming nakikita. Very tiny lang talaga. At nakapagbigay kami. Actually, Sir Henry, around 1,500 families po ang nabigyan namin. Wow. Maghapon. Umaagang-maaga ho kaming dumating dito. Oo. Maigi naman. At talagang may plano ang Panginoong Diyos na kayo makapunta agad riyan. Paano kung hindi? Sa layong yan. Opo. At yung biyahe, napatsyempo pa ho kami na wala pa yung bagyo. Maganda pa ang panahon sa pagbiyahe namin. Kaya ngayon, babalik naman ho kami ng Tugigaraw at paplanuhin na namin yung pabalik ng Maynila para makapaghanda naman kami dun sa ibang lugar po na tinamaan naman ng pagbaha dala ng bagyo. Pero may mga naiwan pa rin kayo doon, mga relief goods doon sa inyong paglisan dyan sa Santa Ana, Cagayan. Yun pong pinamigay namin, yung pong dala-dala namin, pinamigay na po namin yan lahat. Pero meron pa po kaming mga nakahanda dito po sa ating satellite office sa Isabela. Kasi kung galing po ng Isabela, medyo malapit-lapit na po yun. So yun na po yung magdadagdag kung kinakailangan. Kung kinakailangan bumalik dito sa lugar po ng Cagayan, yun po satellite office na po ng Isabela ang tutugon doon. Yun pong Disaster Operations Center team, tutungo naman po ito sa ibang lugar na makukuhaan natin ang mga data na medyo mataas yung bilang ng mga nangangailangan na hindi pa nakakatanggap. Yun naman po ang ating pupuntahan. So, maigi nalinaw ninyo, baka yung mga taga Santa Ana ay nagtatanong ngayon, kung babalik pa kayo, kung hindi man kayo makabalik, yung inyong opisina, satellite office sa Isabela, yun ang tutugon sa pangangailangan kung sakaling sila yung mga ilangan uli. Opo. Yan po kasing ating satellite office sa Isabela nakabase. Ang pangalan po niyan ay Cagayan Valley Satellite Office. Ito po ay may jurisdiction or area of responsibility na nakakasakop din po sa probinsya po ng Cagayan. Okay. So, mga kababayan diyan sa Isabela, sa Cagayan, huwag kayong mag-alala. Hindi ho pababayaan yan ng Office of the Vice President. May
Ang assurance galing na po mismo dito kay Chief Aymar Deja. Siya po yung chief ng Disaster Operations Center ng OBP. So ngayon, on the way kayo sa Tugigaraw, para naman sa mga ibang lugar na inyo pong tutulungan, saan po ang inyong saan naman ang inyong punta niyan? Pagbalik po namin ng Tugigaraw ay magre-recharge muna ang ating mga kasamahan at kukuha ho kami ng assessment sa galing po sa ibang agencies. Ayan, okay. Kasi mukhang doon sa Sarangani may na-landslide, sa Maguindanao may nagibang tulay, mostly Mindanao ngayon ano ho, yung nakaranas sa malalakas sa pag-ulan. Opo, meron po tayong 4 na satellite offices sa Mindanao. Yun pong Eastern Mindanao. Southeastern Satellite Office po. Southern Mindanao Satellite Office. Yun pong nasa Caraga. Yun pong BARM at saka yung Western Mindanao Satellite Office po. Ayan. Basta. Yan po, 4 na yan ay handang tumugon sa Mindanao kung ano man po ang pangangailangan. Ang maigang kainaman yan ay maaga kayong nakarating ng Cagayan, Isabela, at meron agad na 1,500 families kayong naalalayan. Opo, pinagpapasalamat din po namin ang nakarating po kami sa tamang panahon, sa tamang oras. Oo nga, sa mabilis na parang si BP Inday ay inutusan agad kayo na unahan na ninyo si Bagyong Inday. Kaya nga nung pong Lunes ay nagpaplano pa lang kami at nakatanggap na ng instruction, di kami takbuhan na ho agad. Opo. Ayan. Yung mga nagtatanong po, yung ating pangalawang Pangulo po ang kanyang iniintindi ay yung pong pagpaplano kung paano makatutulong na mabilisan. At yan nga ang bunga. Nakarating agad po ng Isabela at Cagayan yung team at sa hindi inaasahan may mga mangingisda na pala doong hinahihirapan na. Mabuti nakadiretso agad kayo ron. Opo, sa kabila ng mga kinakaharap natin, ito pa rin ang ating Vice President at ang kanyang opisina na tumutulong po. Opo. In fact, yung mga magsasaka rin doon na palagay ko, Asek, pag may pagkakataon, babalikan din ninyo sapagkat sa sobrang tagtuyot naman ay maaaring meron din silang hirap na pinagdadaanan Opo. Totoo po. Actually, dito po sa Cagayan, sabi nga nila, pinagpapasalamat sana nila yung pag-ulan. Wag lang po yung bagyo. Dahil makikita po natin talagang yung epekto ng El Nino dito sa probinsya ng Cagayan. Alright. Sige. So Asek, Chief, salamat sa inyo. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po, Sir Henry, sa pagpapaunlak po ninyo sa interview ito at nakikita po natin sa mga taga-Cagayan na nandito po ang Office of the Vice President na tumugon sa pangangailangan po nila. Thank you. Salamat po. Si Chief Aymar Deja ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Samantala, balansyado! Meron muna tayong mga report. Unahin ko lamang ang report ng aking partner na si Karen Oyong. Si DFA, binaliwala po ang pag-angkin ng mga Chinese scholars sa Batanes. Makikinig lamang sa mga pahayag kapag galing sa pamahalaan ng China. RH number 4, Karen Oyong. Karen? Binaliwala ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-angkin ng mga Chinese scholars sa Batanes at sinabing hindi ito ang opisyal na tindig ng pamahalaan ng China. Sa ambush interview ng media kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kasabay ng ginanap na commemorative conference para sa ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award nitong Biyernes, sinabi ni Lazaro na ito ay pag-angkin ng mga academics at tanging pamahalaan ng China ang kanilang pinakikinggan. Nagugat ang usapin ng sabihin ng mga Chinese academics sa isang symposium noong nakaraang buwan na ang pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas, ang Batanes, ay teritoryo ng China through Taiwan. Dahil dito nagbabala ang Maritime Transparency Initiative na Sea Light laban sa tinawag nilang lawfare campaign na ang layunin ay isulong umano ang isang bagong legal na salaysay sa pag-angkin sa naturang lalawigan. Sa pahayag ng Sea Light, sinabi nitong inilantad ng mga mananaliksik ng iba't ibang mga universidad sa China at mga research institutions na wala umanong historical at legal basis ang administrasyon ng Pilipinas sa Batanes, na siyang naging diskusyon sa isang symposium
na isinagawa ng Jinan University sa Guangzhou noong nakaraang buwan. Ayon umano sa nabanggit ng mga scholar, ang Batanes Island ay natural geographical extension ng Taiwan. Mariing pinabulaan na naman ng Department of National Defense o DND ang claim na ito at tinawag na disinformation at outlandish narratives ang naturang mga claims. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Karen Oyong, RH number 4. National Expenditure Program tinalakay naman na inapurbahan sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang. RH 14, Left Narcis ulit. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang cabinet meeting sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, tinalakay sa pulong at inaprubahan ng Pangulo ang National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Iprinisinta ng Department of Budget and Management ang 2027 NEP. Tumanggi si Gomez na banggitin ang kabuang halaga at iba pang detalye ng NEP para sa susunod na taon. Ayaw daw kasi nilang pangunahan ang budget submission ng Presidente sa Kongreso. Pero una nang inanunsyo ng DBM na aabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang pondo para sa 2027. Mas mataas ito ng 407 billion pesos o 6% kumpara sa 6.79 trillion peso budget ngayong taon. Kadalasang isinusumite ng DBM ang NEP sa Kongreso pagkatapos ng State of the Nation Address ng Pangulo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Red. Samantala, epekto sa buhay ng ordinaryong Pilipinong pag-angat sa upper middle income status ng Pilipinas, gustong busisiin na Senator Loren Legarda. RH 28, Raymond at Paz. Raymond. Masarap pakinggan na umangat na ang classification ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC na itinakda ng World Bank. Ngunit mahalagang makita kung ito ba ay nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang deklarasyon ni Senator Loren Legarda kasunod ng inihain nitong Senate Resolution 505 na may layuning posisihin kung ano ang epekto nito sa kabuuan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sabi ni Legarda, hindi ito tagumpay lamang ng isang administrasyon, kundi ito ay bunga ng pawis, sakripisyo at tibay ng loob ng mga overseas Filipino workers, manggagawa, magsasaka, mangingisda, profesional at mga Pilipinong nagtaguyod ng bansa sa loob ng maraming dekada. Ang tunay na sukatan ng kaunlaran ay kung mararamdaman ng bawat pamilya ang ginhawa sa kanilang araw-araw na pamumuhay, hindi lamang sa mga numero ng ekonomiya. Inaatasan ng Resolution number 505 ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na sa pag-ugnayan sa Department of Finance at iba pang ahensya na magsumiti ng komprehensibong ulat hinggil sa implikasyon ng UMIC status. Kabilang dito ang mga polisiya at mga strategiya para maramdaman ang benepisyo sa lahat ng sektor, inaasa ang epekto sa concessional financing, official development assistance, grants at loan terms, epekto sa sovereign borrowing, credit perception, fiscal space at public investment planning at kung paano pagbutihin ang serbisyo publiko. Dahil hanggang ngayon ay kabilang pa rin sa hadlang ng pag-unlad ng ekonomiya ang usapin ng katiwalian, unemployment at ang ating ekonomiya nakasandal lamang sa dollar remittances ng mga OFW. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At ang mapalad na ating nabola ay walang iba kundi si Christine Legaspi ng Marilao sa Bulacan. Christine, magandang gabi dyan sa Marilao. Hello po. Yes, ma'am. Teka muna. Naulan ba ganyan sa inyo? Hindi naman. Medyo po, nag-uumpisa na po muna. Oo, sige. At para makapagluto ka na ng arroz caldo, champurado, lomi, sinigang, nilaga, bibigyan kita ng pambili ng inyong hahapunanin.
Kung masasagot mo ang tanong ko na anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH po. Ayo, kita mo nga naman. Sige, at ikaw ay nanalo ng 500, papadala ni Josa, mamili ka na, mag-grocery, mag-shopping. Ha? Thank you, Christine. Josa, dagdagan mo nga, parang hindi masaya si Christine. Oo, humingi ka na lang ng pandagdag kay Don. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa DZRH Balansyado. Lagi po nating paalala sa inyong lahat, kung nais nating umasenso sa buhay, tayo po'y manalangin at manampalataya sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus laging gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama. At dagdagan pa ng pagtulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri, sa ngalan ng aking partner na si Karen Oyong at si Josa Cruzat. Ang tabayanan po ang Usapang Legal. Bye-bye! Balansyado!